Dalawang araw nang nakakulong sa kamera ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos i-contempt ng House Legislative Franchises Committee sa pagdinig noong Martes. Dahil ito sa pagtanggi ni Celis na pangalanan ang pinagmula ng kanyang impormasyon tungkol sa umano'y mahigit 1 bilyong pisong travel fund ni Speaker Martin Romualdez at sa paiba-ibang pahayag ni Badoy ukol sa kita ng SMNI sa mga patalastas. Bilang protesta, naglunsad ng hunger strike ang dalawang hosts. Ayon sa legal officer ng SMNI na si Mark Tolentino, hindi na raw kumakain sina Badoy at Celis simula Miyerkules at tubig lang ang iniinom. Balak kwestiyonin ng host sa Korte Suprema ang ginawa ng komite at hilingin ang kanilang paglaya. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Yung contempt kasi, yung pag may kulong, it's a criminal contempt yun. So, ibig sabihin, no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Plano ring iapela ng mga host ang kanilang pagkakakulong sa pagdinig ng Kamara sa SMNI sa susunod na linggo. Pero ang chairman ng Legislative Franchises Committee hindi masabi kung mapagbibigyan ito. Sa susunod na linggo na rin ang huling sesyon ng Kongreso bago mag-adjourn para sa Pasko at Bagong Taon. They will have to make that appeal of furlough and the request for a Christmas break. I do not want to preempt the decision of the committee. But all of these are options right now. Para kay Tambunting, may sapat na basehan para bawiin ang prangkisang ibinigay sa SMNI noong 2018. Anya, nilabag daw ng network ang probisyon ng prangkisa nito ukol sa pag-ere ng maling balita, pati na rin ang mga kondisyon sa paglipat ng prangkisa at pag-aalok ng stock sa publiko. You can see already that 41011 was violated. Now, let's look at if that will be, unless they can disprove otherwise, then, during the hearing of the bill revoking the franchise, of course, they're coming up with their defenses, but I don't think it's substantial enough right now, Iginiit ng SMNI na wala silang nilalabag na batas. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yon, at least may due process pa rin. Ayon kay Tambunting, posibleng pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspendihin ang operasyon ng SMNI. Cian Arcangel, CNN Philippines.